Kamusta mga maka-full court? Halina't pag-usapan natin yung balitang 5 big man ang nasa listahan na target ng Los Angeles Lakers. Ang Los Angeles Lakers ay hindi pa nga nakakahanap ng tamang player ngayon season. Maraming mga alingaw-ngaw na lumulutang sa paligid tulad ng kadalasang nangyayari sa pangkat na ito. Wala pang 2 linggo bago ang pagbubukas ng NBA season at ang vice-presidente ng basketball operations at general manager na si Rob Pelinka ay hindi pa nakakahanap ng deal na gusto niya na maaari siyang makakuha ng isa pang prangkisa na kakagatin. Habang papalapit ang season, ang reserbang big man na si Christian Wood ay nasa shelf na may injury at ang two-way center na si Christian Coloco ay hindi pa nakakatanggap ng medical clearance para laruin ang kanyang sarili. Maging ang forward na si Jared Vanderbilt ay hindi pa nakakapaglaro sa preseason pagkatapos ng off-season surgery sa magkabilang paa. Ang Lakers ay tumitingin sa isang manipis na bench sa front court dahil ang mga isyong ito ay umaalis sa koponan na sina Anthony Davis, Jackson Hayes at two-way center na si Colin Castleton ang mamumuno sa center spot. Mahalaga para sa Lakers na mapanatili ang isang makatwirang workload para kay Davis habang sina Hayes at Castleton ay hindi pa napatunayan na maaari silang maging additive sa isang mahusay na pag-ikot ng koponan. Sa mga kadahilanang ito sa isip, ang Lakers ay iniulat na nasa merkado para sa isang malaking tao upang makatulong na patatagin ang pag-ikot para sa unang taon na head coach na si JJ Redick. Ang Lakers ay may kaunting mga sweldo, isang pares ng mga batang manlalaro at ilang mga draft pick na maaari nilang paghiwalayin kung dumating ang tamang deal, kaya mayroon silang mga pagpipilian. Unang nasa listahan ay itong si Day'Ron Sharpe ay isang late first round pick noong 2021 ng Brooklyn Nets na nagpakita ng mga kislap ng potensyal para sa limitadong mga yugto ng kanyang karera, ngunit hindi pa rin pinagsama-sama ang lahat ng ito ng tuloy-tuloy. Ang 22-year-old big man ay tila babagay sa gustong kurba ng edad para sa Nets, ngunit malapit na siya sa huling taon ng kanyang rookie contract. Sa pagpirma ni Nick Claxton sa isang pangmatagalang deal at ang koponan ay tumitingin sa isang potensyal na maikling muling pagtatayo, maaaring hindi sila handang mag-alok ng isang kapaki-pakinabang na kontrata kay Sharpe. Ang ikalawang sa listahan si Duop Reath. Ang Portland Trail Blazers ay may labis na mga sentro sa DeAndre Ayton, Robert Williams III, Donovan Clingan at Duop Reath. Si Reath ay isang 27 taong gulang na rookie noong nakaraang season na natagpuan ang kanyang sarili sa pag-ikot para sa isang struggling Blazers team dahil sa malaking bahagi ng mga pinsala kay Williams. Ngayon, kahit nasugatan muli si Williams, mayroon silang malaking tao sa Clingan na kinuha nila sa isang lottery pick nitong nakaraang draft, ibig sabihin ay maaaring maging mahirap ang minuto para kay Reath. Ang ikatlong naman si Paul Reed. Si Paul Reed ay na-claim ng mga waiver ngayong off-season ng Pistons, kaya hindi siya karapat-dapat na i-trade hanggang 30 araw sa season. Pagkatapos nito magiging patas na laro siya sa paglipat. Ang Pistons ay namuhunan ng malaki sa batang sentro na si Jalen Duren at naghahanap na ibigay sa kanya ang lahat ng mga reps na kaya niyang hawakan, habang kamakailan lang ay pinirmahan nila si Isaiah Stewart sa isang multi-year deal na nag-iiwan kay Reed na posibleng medyo wala sa lamig. Sa teorya, si Stewart ay maaaring maging isang kawili-wiling target para sa Lakers. Ang ika-4 naman yung matagal na nilang gustong makuha si Jonas Valanciunas. Nakuha nga ng Wizards itong si Jonas Valanciunas sa isang napakababang kontrata at nasa isang muling pagtatayo na posisyon na gagawin ang pagkuha ng ilang pangmatagalang asset para sa kanya ng isang makabuluhang hakbang. Siya ay malamang na maging isang mahalagang bahagi ng pagprotekta kay Alex Sarr mula sa gabi-gabi na paghagupit sa unang bahagi ng season. Ngunit kung makakakuha sila ng isang disenteng pagbabalik, maaaring makatuwiran na lumipat mula sa Lithuanian big man. At ang panghuli si Chris Boucher. Ginugol ni Chris Boucher ang lahat maliban sa isang laro ng kanyang 7 taong karera sa Toronto Raptors na itinatag ang kanyang sarili bilang isang kapaki-pakinabang na 3-and-D big. Siya ay bumangon ng maraming tres, pumalo ng 33% para sa kanyang karera habang nag-swatting ng 2 shot kada 36 minuto sa tagal na iyon. Kahit na siya ay isang paborito ng tagahanga sa Toronto,
Siya ay nasa huling taon ng kanyang kontrata sa isang koponan na lumilipat sa isang mas batang direksyon.